Hindi po bababa sa 90 websites ng gobyerno at mga pribadong kumpanya at individual. Ganyan ang lahat po ng nahak ng Data Security Officer ng isang pahayagan na naaresto ng NBI kamakailan. Ngayong talamak po ang mga ganitong insidente kung saan nakokompormiso po ang ating online details. Pinaka-importante raw ang huwag tamarin. Para po bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Denise Valdez Sancho. Sa panahon ngayon kung saan data ang currency, paano mo mapoprotektahan ang sarili mo? Mainit nga ang usapin patungkol sa data breaching and hacking. Sigurado ako na minsan ka na ring sinubukang mabiktima ng ganito. At kung mangyari man ito sa'yo, ang tanong, hala, ano gagawin ko? Basically, mga hackers, ginagawa nila, they compromise the system para may ibenta yung data. Kung may mga online shopping platforms, may data shopping din kung saan for sale ang pangalan, birthday, email o kaya yung number mo. Magagamit yan ng mga ibang criminals for kung ano, financial crime, blackmail, mga ganyan, phishing, spamming. One of the most common form of data breaching nowadays ay ang tinatawag na phishing. Sometimes yung pinaka-common na exploit, yung carelessness lang ng mga tao. One common entry point is yung tinatawag na phishing. May matatanggap kang text or email. Maraming mga spam text ngayon, may mga URL. Pag clinic mo yon, oftentimes sa mechanism na nakukuha na ng hacker yung details ng device mo, phone mo. Bukod dito, isa rin ang passwords natin sa entry points ng hackers. For sure, marami sa atin ang maraming accounts sa iba't ibang platforms pero iisa lang ang password. Hassle nga naman tandaan lahat kung iba-iba. Pero madalas, sa ganyan din nagkakaproblema. Kapag na-hack ang isa, naku po, baka damay-damay na. Kaya't mainam na lagi itong palitan, siguraduhin hindi madaling mahulaan at iba-iba kada account mo. Tigilan na ang passwords gaya ng 12345, ASDFG o di kaya'y birthday mo. Paano ko ba ito maiwasan? Every time hihingan ka ng data for any reason, no? Kunyari, you're checking in a hotel or you're activating an app, tingnan mo na maigi yung privacy policy nila. Kasi nailabas yung data mo, kailangan managot yung nag-gather nun. At kahit hassle, magbasa ng mga privacy policy hanggang maaari ay basahin. Kasi di ka informed na isi-share na nila ang details mo sa kanilang third-party partners. Although we are protected under the Data Privacy Act, it's still important that we follow these steps. If it feel, number one dyan, minsan yung gut feel mo din if it feels weird. So yeah, trust your gut. Don't answer calls na hindi mo kilala yung number. And then, on the flip side, take care where your data is being given, no? Whether it's a form or an app. Ngayon, data makes the world go round. Kaya tip lang, extra ingat sa data mo at baka ikasakit pa ito ng iyong ulo. Hassle man magbasa ng privacy policies o di kaya'y magpalit ng password from time to time. Subukan pa rin natin gawin dahil personal details natin ang nakasalalay. Mobile Journal Denise Valdez Sancho po, hatid ang mukha ng balita.